tanong ninyo dyan, irrelevant na lahat yan. Go to another article, tapos na yan. Wala kayo, hindi nyo napatunayan. Pareho ng Article 4. The betrayal of the public trust. Wala yun. Hindi kayo nakapulong ito. Ito rin, hindi rin kayo nakapruba na irregular ang paggastos ng confidential funds. Ayan. Samantala, Attorney Sal, pinuna rin ng kampo ng depensa yung paraan ng pagsusuri ng bagong testigo ng prosekusyon na si COA ICFAO State Auditor Sailin Maid del Campo sa mga dokumentong ihaharap sana nung kahapon sa impeachment trial ni VP Sara. Nauwi ito sa pagtutol ng depensa sa mungkahing ipagpatuloy ang pagrepaso sa mga dokumento sa labas ng impeachment court. Alamin natin sa ulat ni Jason Rubrico. Nagkaroon ng maikling tensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos punahin ng depensa ang paraan ng pagsusuri ng bagong prosecution witness na si COA ICFAO State Auditor Sailin Maid del Campo sa mga dokumentong iniharap sa korte. Sa ika-13 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap bilang bagong testigo ng prosekusyon si COA ICFAO State Auditor Sailin Maid del Campo kaugnay ng Article 1 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa confidential funds. Sa pagdinig, ipinakita ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan kay Del Campo ang listahan ng 845 acknowledgement receipts na may kaugnayan sa confidential funds ng Office of the Vice President. Habang sinusuri ng testigo ang mga dokumento, pinuna ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer ang paraan ng kanyang pagrepaso. Ayon kay Ferrer, tila binabalikan lamang ng testigo ang mga pahina ng dokumento at hindi maingat na ikinukumpara ang bawat acknowledgement receipt sa listahang iniharap ng prosekusyon. Tumutol din ang depensa sa pag-stipulate o pagkilala sa ilang dokumentong nais ipasok ng prosekusyon bilang ebidensya. Your Honor, just a quick manifestation, Your Honor. Yes, counsel for respondent. Yes, Your Honor. We noted that the list of accounts, which was supposed to be prepared by Mr. Wamil, with the caption OVP, open parenthesis, December 21 to 31, 2022, close parenthesis, was unsigned and it was undated. Second, the witness is merely flipping the pages without comparing the ARs with the list, Your Honor, to check whether the ARs are the same with what was listed by Mr. Wamil, Your Honor. And the third one is that we note that the folders containing the ARs were not marked as exhibits of the prosecution, Your Honor. For the record, Your Honor. Matapos ang naging obserbasyon ng depensa, tumugon si House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, ngunit sinabi nitong iiwas na lamang siyang magbigay ng mas mahabang komento hinggil sa issue. We are tempted to make a counter manifestation, Your Honor. Because, Your Honor, these manifestations, Your Honor, are because of their own doing, Your Honor. But in any event, I hope you won't give in to the temptation, counsel. I will not. I will not, Your Honor. It's the wisdom of age. I will not. Dahil sa kakulangan ng oras ng pagdinig, iminungkahi ng prosekusyon na sa labas na lamang ng impeachment court ipagpatuloy ang pagsusuri ng testigo sa mga dokumentong iniharap. Gayunman, tumutol ang kampo ng depensa at iginiit na ang naturang pagsusuri ay hindi dapat isagawa sa labas ng korte. Under the rules, the witness has to identify the document in open court. The problem with their stipulation, Your Honor, is that they will be having the witness identify the documents out of court. So therefore, it is no longer part of the trial, and there's a problem when it comes to the offer. There will be a problem when it comes to their offer of evidence, Your Honor. And with regard to the counter manifestation or the statement of counsel that we want to, look at the witness while she's flipping the document, Your Honor. Precisely, that is what we are doing right now, Your Honor. So we object to the proposal that the examination of the ARs be done outside the court, Your Honor. Tumutol din ang depensa na stipulate o kilalanin ang ilang acknowledgement receipts
na inihain ng prosecution. Your Honor, unfortunately, we will not stipulate, Your Honor. We didn't stipulate in the case of Wamil, Your Honor. The same position is maintained, Your Honor, in the case of this witness, Your Honor, because after the ARs have been submitted to the Commission of Audit, Your Honor, the OVP and the DepEd no longer had control over these ARs. So therefore, we do not know what were the receipts that were provided by the COA and how many receipts were given by the COA to the prosecution, Your Honor. And second, these are not common exhibits because we did not mark those documents or ARs as our own. We didn't adopt them as our own evidence, Your Honor. And third, the ARs that were presented or are being presented now by the prosecution have not been compared with our own copies, Your Honor. So we cannot determine with certainty, Your Honor, if their ARs are actually identical with our copies, Your Honor. Counsel, that is we cannot- precise. Bilang kompromiso, naghain ng motion si Attorney Lorna Capunan na ang Clerk of Court ng Impeachment Court ang mga siwa sa isang sesyon kung saan maaaring suriin ng kampo ng depensa ang mga dokumentong nakatakdang gamitin sa testimonya ni Del Campo. Pumayag ang depensa sa mungkahi, ngunit nilinaw ni Attorney Christine Ferrer na hindi ito nangangahulugang otomatiko nilang tatanggapin o stipulate ang mga acknowledgement receipts at iginit din niyang ang schedule ng naturang pagsusuri ay dapat mapagkasunduan ng magkabilang panig. Kasunod nito, inatasan ni Presiding Officer Francis Escudero ang prosekusyon at depensa na magkasundo sa petsa ng pagsusuri sa mga dokumento. Bago matapos ang pagdinig, pinalaya muna ni Escudero sa witness stand si COA State Auditor Sailin May Del Campo at inatasang muling humarap sa impeachment court sa Lunes kung kailan inaasahang ipagpapatuloy ang kanyang testimonya matapos ang pagsusuri ng mga dokumento. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako po si Jason Rubrico, SMNI News. Iyan po, Attorney Sal. Doon po sa bandang before nag-adjourn yung Senate, Attorney Sal, is yun nga, nagkaroon nga ng hindi pagkakanawaan sa pagitan ng prosecution at defense. Mayroon niyo po bang ipaliwanag yung Attorney Sal kung bakit po nangyari yun? Kasi nga, itong prosecution, humingi ng stipulation. Ibig sabihin, magkasundo sila sa isang bagay. Eh dapat ginawa nila yon sa pre-trial stage. Hindi kayo nagta-trial na nga eh. Dapat noon pa na nagkasundo sila. Ito yung mga dokumento namin. Pareho ba ng dokumento nyo? Huwag na natin itong pagtalunan. Dahil common naman. Hindi nila ginawa yun eh. Saka yung abogado ng prosecution, kung ano-anong mga binibigay na payag na wala na hindi kasama sa paglilinis. Kumbaga, nagpo-propaganda siya. Sinisiraan niya ang depensa at si Inday Sara. Ito namang presiding officer, ito may kasalanan ng lahat eh. Kasi pinapabayaan niya, dapat niya kinokontempt niya. Kasi repeated admonition na palaging lumilihis sa takbo ng tamang prosedimento. Palagi siyang may mga side comments, mga snide remarks, kung ano-ano. Hindi ubre yun. Nangangampanya siya eh. Hindi yung sa pamamagitan ng kanyang testigo. Yan ang problema sa mga prosecution. Di mo ba napapansin, ang babata ng depensa, tapos ang tatanda naman ng prosecution. Yung mga prosecutor ng mga bata, ng mga kongresista, wala namang alam. Kaya kumuha ng mga matatanda. Ito namang matatanda, nanggugulang. Pero, gaya nga ng sinabi natin, useless ulat sana yan, mga yan. Kasi gaya ng sinabi ko na sa mga nasalubong senador, ang kukulit ng mga kasama mo. Wala na nga, kumbaga, sinabi na nga ng testigo. Temporary, preliminary lang ho yung findings namin. Recommendatory. Inamin na ho, hindi pinal. Tapos na ang usapan dun eh. Immaterial na lahat yung mga tatanungin mo kasi sinabi mo na nga, hindi conclusive, meaning to say, hindi final. So kung hindi final, wala kang basis na magdemanda na illegal. Kasi wala ang conclusion na illegal eh. Hindi conclusive eh. Kasi nakaapila pa. Kahit na sabihin ng COA na mali, hindi ka nag-comply. Ang defense sabihin, hindi namin kailangan mag-comply. Kasi confidential, marami silang mga
depensa. Sasabihin ng ano, hindi, may notice o ano kayo. Una, yung ano yun, ADM ba yun? Observation, credit something. Tapos, notice of suspension, notice of dishonor. Kahit pa sabihin yun ng COA, lahat mo yun, walang saysay. Kasi may appeal pupunta pa sa commissioner. Pag dininay ng appeal, pwede pa pupunta sa hukuman. Pag-uusapan pa. Madali sabi, walang basis. So lahat ng mga tanong ninyo dyan, irrelevant na lahat yan. Go to another article, tapos na yan. Wala kayo, hindi nyo napatunayan. Pareho ng Article 4. Ng betrayal of the public trust. Wala yun. Hindi kayo nakapulong ito. Ito rin, hindi rin kayo nakapulong na irregular ang paggastos ng confidential funds.